Kumusta mga bata? Narito muli si Teacher Eileen para sa isang kwensaya. Ang pamagat ng ating kwento ay A Doctor to the Barrios, adapted for kindergarten by Miriam I. Ugadan. Palawakin muna natin ang ating mga talasalitaan. Sila ang mga Doctor to the Barrios o DTTB program ay isang programa ng Department of Health or DOH sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng doktor sa mga liblib, mahihirap at kulang sa serbisyong medikal ng mga komunidad o munisipalidad sa ating bansa. Ito ay isang klinika. Dito dinadala ang mga tao may sakit o karamdaman. Ito naman ang RORO o Roll-on, Roll-off. Ang roll-on, roll-off o RORO ay isang paraan ng pagdadala ng mga kargamento, partikular na mga sasakyan kung saan ang mga ito ay ipinapasok o roll-on at nilalabas o roll-off sa isang barko gamit ang sarili nilang gulong sa tulong ng isang plataporma na may gulong o trailer. O, alam niyo na yung RORO? Roll-on, roll-off. Sila naman ang mga Municipal Health Officer o MHO. Sila ay mga doktor na namumuno sa health office ng isang munisipalidad o bayan. Sila ang responsable sa pagpaplano, pagpapatupad at pangangasiwa ng mga programang pangkalusugan sa loob ng kanilang nasasakupan. Ito naman ang Rural Health Unit o RHU. Ito ay isang pangunahing health center sa mga rural o liblib na lugar sa Pilipinas. Ito ay pagmamay-ari ng gobyerno at nagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad na malayo sa mga malalaking ospital at sentrong pangkalusugan. Tingnan ang mapa ng Pilipinas. Matatagpuan natin dito ang Sorsogon. Ang Sorsogon City ay matatagpuan sa lalawigan ng Sorsogon, na pinakatimog na bahagi ng rehiyon ng Bicol, sa isla ng Luzon sa Pilipinas. Ito ang kabisera ng lalawigan ng Sorsogon. Ito naman ang Gamay. Ang Gamay ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng probinsya ng Northern Samar, dito rin sa Pilipinas. Ito ay nasa silangang baybayin ng isla ng Samar, humaharap sa karagatang Pasipiko. Ito naman ang San Bernardino Strait. Ang San Juanico Strait ay isang makitid na lagusan ng tubig sa Pilipinas na naghihiwalay sa mga isla ng Leyte at Samar. Ito ay kilala rin bilang Marcos Bridge dahil sa malaking tulay na nagdudugtong sa dalawang isla, ang San Juanico Bridge. May tanong ako sa inyo mga bata, naranasan nyo na ba ang magpatingin sa doktor nung ikaw ay may sakit? Ano ang pangalan ng doktor sa kwento? Bakit kaya siya naglakbay ng pagkalayo-layo para manggamot? Alamin natin sa ating kwento ngayon mga bata. A Doctor to the Barrios, adapted for kindergarten by Miriam I. Ugadan. Pagkatapos ng pag-aaral sa pagdodoktor, sumali si Dr. Deborah Gesti Diao o Doc Debbie sa Doctor to the Barrios program. Ito si Dr. Debbie o Doc Debbie. Dinadala ng programang ito ang mga doktor sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na walang doktor. Karaniwang mahihirap mapuntahan o maabot at walang mga ospital o klinika ang kanilang mga pinupuntahan. Maraming lugar sa Pilipinas ang nangangailangan ng mga doktor. Naitalaga si Doc Debbie sa Gamay sa hilagang Samar na sobrang hirap mapuntahan. 800 kilometro ang layo nito sa Manila. Napakalayo. Kailangan niyang alagaan at asikasuhin ang pangangailangang pangkalusugan ng 20,000 kataong naninirahan dito. Sobrang laking bilang nito mga bata. Ito ang binabaybay na daan ni Doc Debbie upang marating ang nasabing lugar. Ginamot niya ang mga batang may sakit, mga buntis, mga matatanda, pati na rin ang mga may sakit na kalalakihan. Halos lahat ng uri ng sakit ay ginagamot niya. Napakabait talaga ni Doc Debbie mga bata.
Nanggagaling pa si Doc Debbie mula Sorsogon City kung saan siya nakatira. Sumasakay siya ng roll-on, roll-off o roro sa San Bernardino Street na tumatagal ng 2 oras. Isipin niyo yung mga bata, 2 oras ang kanyang binibiyahe. Yan ang roro, diyan siya sumasakay sa roll-on at roll-off. 2 sakay ng jeep, 1 bangka, at mga motorsiklo na hindi magaganda ang daanan para lang makarating siya ng gamay. Sabi ni Doc Debbie na ang kaniyang trabaho sa komunidad ay mapanghamon, ngunit nakakapuno ng puso. Matapos nga ng kaniyang programa sa ilalim ng Dr. to the Barrios, nanatili pa rin siya sa Gamay. Siya ngayon ang Municipal Health Officer ng Gamay Rural Health Unit. Ngayon, hindi na niya kinakailangan pang maglakbay ng malayo dahil sa naninirahan na siya rito mismo sa komunidad ng Gamay. Lubos ang pagpapasalamat ng mga tao rito kay Doc Debbie para sa kanyang hindi matatawarang serbisyo. Napakalaking tulong niya sa komunidad na ito. Tingnan ko nga kung talaga nakinig kayo sa ating kwento. Sagutin niya ang mga katanungang ito. Ano ang pangalan ng doktor sa kwento? Ano ang tinapos niya sa pag-aaral? Taga saang lugar ang doktor? Ano-anong uri ng sasakyan ang sinakyan niya para makarating sa lugar kung saan siya manggagamot? Ano yung pangalan ng programang sinalihan niya? Bakit siya sumali rito? Mula sa lugar kung saan siya nakatira, saang lugar siya napa-assign? Bakit siya nanatili sa lugar na iyon? Kung sakasakali, paglaki ninyo o kayo ay naging doktor, nurse, guro o iba pang trabaho, gagawin niyo din ba ang ginawa ni Doc Debbie? Bakit? Sabay-sabay nga nating sabihin, salamat Doc Debbie! At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Nawa ay kinapulutan nyo ito ng magandang aral. Paano? Hanggang sa susunod pa nating kwentuhan ha? Paalam! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Eileen's YouTube channel! Bye-bye!